So hi guys, it's been a while since I've posted a video regarding sa ating SRV 200, and here I am going to make a review. It is actually my 1 year review kay SRV 200 ko, together with its modifications na napakabit ko within the year and the issues na aking na-experience while using my SRV 200. And also the other questions na nakikita ko sa comment sections na parating katanungan ng mga nangangarap na gumamit ng SRV or nagpa-plan na gumamit ng SRV 200. So, So, una natin pag-uusapan ay, of course, in order yung mga mods na nakuha ko. Very first one is the skid plate, also from M Custom, syempre. Kinuha ko yan dahil yun yung isa sa nakakapagpa-bruise ko ng SRV 200. Dan muna tayo dito. So, ayun, ever since na nilagay ko yung skid plate ng M Customs, mas lalong naging bulky si SRV 200. And the second one ay, of course, ito, yung aking full system exhaust na may slip-on muffler na bullet pipe from Ellis Muffler Shop. Pinainahan ko lang yung audio gate sa mic. And yung third one is yung fork boots. And yung sa taas na parang slider siya, but made of leather yung sa taas instead of hard plastic. At binili ko yun para sa protection also ng forks, para iwas dumi, lalo na kapag naulan or even sa dry places, mga alikabok, para di malagyan ng alikabok yung ating mga fork boots. And yung sunod na kinuha ko ay Akrapovic na muffler, which is binenta ko rin since nahulog kasi yung silencer ng Akrapovic ko. So needed ko siya ibenta. Slip-on din siya na 51mm. And the next one, upgrade na pinakabit ko ay etong handlebar ko na CC bar. Handlebar na monkey bar or 8 bar from M Customs. Ang height nito is 8 inches. And nung pinakabit ko to, kasi nag-order na rin ang throttle cable, clutch cable, at brake hose. So after nun, pinakabit ko naman ay yung handlebar grip na in-order ko lang sa Shopee. Etong may patusok. Nung ever since na kinabit ko to, ay naalis yung vibration ng or ngalay na nararamdaman ko sa kamay ko. Kasi di na lapat yung handlebar grip na stock, unlike nito na yung rubber nito dito ay naka-elevate.
So ang sunod ko na pinakabit ay yung CC bar from M Customs na handigan ng aking OBR. Kasi nung nag long ride kami pa Sorsogon, grabe, di niya nakaya yung sakit sa likod. So nagpakabit ako, nag-order ako ng CC bar kay M Customs. And usually originally may foam to, pero nung nag long ride din ako Panaga, ay sa kasamaang palad nahulog yung foam. Kaya yun, walang foam ngayon. At etong side mirrors, binili ko lang ito sa Shopee din. At yung mudguard also sa Shopee also kasi sa tapaludo ko sa likod na dumadaan pa rin yung putik, kaya needed ko siya palagay. Teka lang. So ang next ko na balak ipakabit ay bagong pares ng gulong, pero mas malaki na sa unahan. Yung size kasi ng pares natin sa unahan ay 90-90. May nag-post sa group lately na ang size ng gulong niya ay 120/90, 17 inches pa rin. So ayan, abang-abang na lang ho sa mga updates regarding sa mods. And I'll talk about later on the issues na experience ko kay SRV 200. Magda-drive lang po ako saglit. So, 3 things na I forgot to mention. Yung headlight grill at head cowling. Head cowling and headlight grill I ordered from Shopee. And yung wheel up ko sa front tire na di ko na muna kinabit since biglang humangin nung mga nakaraang weeks. So as you can see, kita nyo matraffic dito sa city namin. So, to answer the usual questions na tinatanong sa akin, kung ano daw yung height ko, I am 5'6" po, and lapat na lapat yung pa ako sa SRV 200. And I think mas babagay din to sa mga mas matangkad pa sa akin. Although yung mga 6 pataas na yung height, I think baka mangalay na sila sa paa since mahaba yung paa nila. And I weigh 85 kilos plus yung mga mods na napakabit ko na kay bibigat. And also kung yung sa bullet pipe ko, which has no silencer ngayon, if okay lang daw ba sa LTO. So far, sa lahat ng checkpoints na nadaanan ko, wala namang
sumita sa muffler ko. Baka kasi sa tingin nila ay para din dito sa SRV200, pero syempre hindi natin masabi sa mga ibang nag-checkpoint. So far I think yun lang yung mga mods ko na napakabit for now, and magpapakabit rin ako soon ng sa gulong, but needed ko alisin yung front fender, pero I think it will be okay. And yung auxiliary light pala at crash guard, sorry, nakakalimutan ko na naman i-mention. Crash guard, pinagawa ko lang locally. Nagbigay lang ako sa kanila ng picture and guide kung ano yung gusto ko. But M Customs also has crash guard, priced I think 5K. Auxiliary lights, yung Shopee ko lang din nakuha. Sa isang taon na paggamit ko ng SRV, of course di na maalis yung vibration, and dahil nga sa vibration and also sa lubak na nadadaanan ko dito sa Bicol, yung aking skid plate ay nagka-crack na sa upper right, pero maliit lang naman. And also naka-experience ako ng ticking sound sa makina, which is papabukas ko pa lang next month kasi busy ako this month. So far yun lang naman ang issue ko na experience. And also sa next video na I will post, maybe yung pagbubukas ng makina, so I can determine kung ano yung ticking sound sa SRV200, and for also you guys na if ever makarinig kayo nun, at least alam nyo na kung ano yung papalitan or i-adjust or ayusin. So ayun, here's a video of me riding back and forth sa isang place dito sa Bicol, just for you to hear the sound of my muffler na walang silencer, and yung hype ko kapag nakasakay ako sa motor, together with the auxiliary light na naka-on, and yung mukha ng SRV ko with howling. So again, thank you so much for watching, and abang next time. Ride safe, guys.